Kamusta mga ka-DIY? For today's video, nabanggit nga natin on my last video tutorial kung paano ko nga ba nililinis at napapanatiling fresh at mabango ang aircon system ng Toyota Rush ko. Applicable din ito sa ibang sasakyan. Tara! Simulan na natin. Make sure nakapatay ang makina. Alisin na rin natin yung pinaka-glove box. Hilahin nyo lang dahan-dahan. Tanggalin nyo na rin yung pinaka-cover sa ilalim, katulad ng ginagawa ko sa video. At kung may naka-install na kayo na cabin filter, tanggalin nyo na rin para mapalitan o malinisan kung madumi na. Isunod na natin, tanggalin yung pinaka-blower motor. May kita nyo siya sa ilalim ng glove box. Tanggalin nyo lang yung pinaka-socket connection niya at yung tatlong screw na makikita nyo. Pwede kayo gumamit ng Phillips screwdriver o di kaya 8mm socket wrench para tanggalin ito. At kapag natanggal nyo na, pumunta naman tayo sa tinatawag na resistor block. Kung makikita nyo sa video, may dalawang screw dyan na kailangan nyo tanggalin. Yan yung way para magkaroon tayo ng access sa evaporator. Tanggalin na natin yung pinaka-resistor block. Dito, gumamit ako ng gantong klase ng screwdriver na nabili ko lang sa hardware. Make sure maikli lang yung gagamitin mo na screwdriver dahil mahirapan ka magtanggal ng nasa babang part na screw kapag mahaba na yung ginamit mo. Dito natin ilalagay mamaya yung pinaka-cleaner papunta sa evaporator. Pumunta muna tayo sa pinaka-overhead and rear air vent natin. Gayahin nyo lang mga ka-DIY kung paano ginagawa ko sa pagtanggal ng overhead air vent cover. Diyan kasi natin mamaya ilalagay yung pinaka-cleaner natin. At para dito naman sa rear air vent natin, tanggalin muna natin yung pinaka-cover niya. Tsaka natin isunod yung pinaka-socket connection ng blower. Optional lamang po ito. Madalas ko lang to ginagawa kapag sobrang dumi na at alikabok na ng air vent cover. Balik naman tayo mga ka-DIY kung saan natin tinanggal yung resistor block. Dito gumamit tayo ng unclog aircon cleaner. Pasok lang natin yung hose na kasama niya sa loob. Katulad na nakikita nyo sa video, spray nyo lang siya. Katulad ng ginagawa ko. Make sure lang punasan yung mga excess foam na kumalat pagkatapos. Sa mga nagtatanong naman kung pwede siya sa air vent natin, yes, pwede rin po siya. At para naman sa overhead o rear air vent natin mga ka-DIY, spray nyo lang din siya katulad ng ginagawa ko sa video. Kailangan natin magantay ng ilang minuto para matunaw at madrain yung foam na in-spray natin. Habang naghihintay tayo mga ka-DIY, linisin muna natin yung pinaka-blower at air vent cover. Dito gumamit ako ng brush panglinis ng alikabok. At para naman sa rear air vent natin, tanggalin nyo muna yung pinaka-knob at yung dalawang screw sa blower switch. Linisin nyo na rin gamit ang brush. Make sure na maibalik natin na maayos yung mga screw, pati na rin yung knob. And after 20 minutes mga ka-DIY, ito na yung duming na drain natin galing sa evaporator and aircon vent. Make sure na wala ng foam sa pinaglalagyan ng resistor block. Iniiwasan kasi natin mabasa ito to avoid damages. At kapag okay na, pwede na natin ibalik ang resistor block, blower motor, rear aircon vent cover, at overhead aircon vent cover. Make sure lang na maibalik natin ng maayos. Always double check yung pagkakahigpit ng mga screw. To make sure na malinis na at wala ng foam or chemical na natira inside the evaporator and aircon vent natin, buksan nyo lang yung pinaka-blower at least 20 to 30 minutes on highest setting. 20 minutes later. At kung may naka-installed ka na cabin filter, ibalik na natin pati na rin yung plastic panel sa ilalim at yung glove box. Super effective talaga siya mga ka-DIY. Amoy bago na naman at fresh ang aircon system natin. Sana natulungan ko kayo sa mga concern nyo at katanungan. Kita-kits sa mga susunod pa nating video tutorial. Bye!